Hello po, Herman Buelva po uli. Tanong naman ito ni Sir Ronel Libres, dati ko pong ka-office mate. Sabi niya, Idol Herman Buelva, anong dapat gawin pag nasobrahan sa kain ng seafoods? Ito sagot ko Sir Ronel, kung nasobrahan sa pagkain ng seafoods, maaaring magkaroon ng mga sumusunod na sintomas. Una, pagdumi ng tiyan. Pangalawa, sakit ng tiyan. Pangatlo, pagsusuka. Ika-apat, pagkakaroon ng diarrhea. Ika-lima, pamamaga ng mga labi, dila o lalamunan. Ika-anim, pagkakaroon ng mga kulugo o pamamaga sa balat. Mga dapat gawin. Una, uminom ng maraming tubig upang maalis ang mga lason at toxin sa katawan. Pangalawa, kumain ng mga pagkain na mayaman sa fiber tulad ng kanin, tinapay, o prutas upang matulungan ang pagdumi. Pangatlo, iwasan ang pagkain ng mga pagkaing maaalat o matatamis upang hindi lumala ang sintomas. Ika-apat, kumonsulte sa doktor kung ang sintomas ay lumalala o hindi nawawala sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ika-5, paggamot sa mga sintomas. Para sa sakit ng tiyan, antacid o mga gamot para sa sakit ng tiyan. Para sa pagdumi, mga gamot para sa diarrhea. Ika-6, pahinga, upang mabawi ang lakas ng katawan. Mga pagkain na maaaring tumulong. Una, kanin, upang matulungan ang pagdumi. Pangalawa, banana, upang matulungan ang pagdumi at magbigay ng potassium. Pangatlo, prutas tulad ng saging, mangga, o kalamansi upang magbigay ng vitamin C. Ika-4, mga gulay tulad ng pechay, kangkong, o kamote upang magbigay ng fiber. Mga pagkain na dapat iwasan. Una, mga pagkain maaalat tulad ng patis, bagoong, o mga pagkain may mataas na sodium. Pangalawa, mga pagkain matatamis tulad ng mga matatamis na inumin o mga pagkain may mataas na asukal. Pangatlo, mga pagkain mayaman sa taba tulad ng mga pritong pagkain o mga pagkain may mataas na cholesterol. Pakitandaan na ang tamang paggamot at pagkain ay nangangailangan ng konsultasyon sa doktor. Ingat po palagi. God bless po.